Gusto mo ba ng nachos na negosyo na nasa styro? Pues, try mo na ang recipe na to. Dahil sa halagang 250 pesos, 10 order ang nagawa ko. Tapos may kasama pang cheese ito at mamaya ay tuturo ko sa inyo kung paano ang paggawa nito. Grabe, nakakatakam talaga ang itsura. Isang maliit na repolyo ang gagamitin natin dito at hihiwain natin sa 4 na piraso. Tanggalin lang natin ang matigas na to. Then, ninipisan lang natin ng pagkakahiwa sa repolyo. Guys, hiwain muna natin lahat ng ingredients para tuloy-tuloy tayo. Next, gagamit din tayo ng 1 pirasong pipino. Hindi ko na binalatan para mapanatili ang pagka-crispy nito. Hiwain naman natin to into cubes. Guys, ang pipino masarap din ipulutan, lalo na kung wala ka namang ambag sa inuman. At least sa bandang huli matatag ka, habang sila'y lasing na, ikaw naman sa pulutan ay busog na busog na. So, 2 kamatis lang ang ating gagamitin. Kayong bahala kung gusto nyong alisin ng mga buto, pero ako hindi na, kasi nakakarami siya. Gagamit din tayo ng quick melt cheese dito, pero kalahati lang ang ilalagay ko. Mas okay kasi kapag mabilis matunaw yung cheese nyo para hindi ma-overcook yung harina at butter nyo. Hiwain lang natin to sa maliliit na piraso. Sindihan na nating lutuan. Then magpainit tayo ng konting mantika. 3 ulam burger ang gagamitin ko dito. So pumapatak lang ng halos 7 pesos ang kada isa nito. Pero kung malaki ang budget nyo, giniling ang gamitin nyo. Durugin natin yung ulam burger sa maliliit na piraso. Kailangan maging ganito ang itsura nito. Tapos maglagay tayo ng oyster sauce dito. Lagyan din natin ng paminta, pampalasa. Kapag naglalagay ako nito, feeling ko nagiging chinito ako. Paano naman kasi bahing ako ng bahing dito sa kusina ko. Sinubukan kong bumahing ng nakadilat. Grabe, ang hirap. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang butter. Pero kung margarine ang iyong gagamitin, pwede din. Next, maglagay tayo ng 1 kutsarang harina. So, hindi natin hahayaang magkulay brown ito kasi hindi naman gravy ang lulutuin ko. Kapag ganito na ang kulay niya, yung evap, ilagay nyo na. Pero paunti-unti lang ang paglalagay nyo kasi kukunin natin yung tamang lapot nito. Guys, ganito lang paggawa ng cheese sauce. Sa tingin ko, mas makakatipid kayo dito kasi marami ang magagawa nyo. Tapos, lasang cheese whiz din ito. Kaya sundin nyo lang ang ganitong proseso. Ilagay na natin yung quick melt cheese. Kapag hindi quick melt ang ginamit nyo, sobrang lapot na ng sauce nyo, pero hindi pa totally natutunaw yung cheese nyo. Ang tendency nun, sa evap kayo magiging aksayado. Maglagay din tayo ng paminta dito, na pampa, chinito. At syempre, ang paboritong cheese ng mga marites, chismis. So, maglagay tayo nito para magkulay dilaw ng todo yung cheese sauce nyo. Ayoko kasing gumamit ng food color dito. O, diba? Ang ganda ng itsura. Ilagay natin agad sa lalagyan kasi mainit pa yung ating lutuan. Ayoko kasi ma-overcook yung cheese sauce ko. O diba, tamang-tama lang ang lapot nito. I-arrange na natin yung nacho chips sa styro. Next naman ay yung repolyo. Ito ang magiging protection ng nachos nyo para hindi agad lumambot ito. Ilagay na din natin yung pipino. Isunod na din natin yung kamatis dito. Yung ulam burger ang ipang toppings nyo. At syempre, yung cheese sauce na ginawa natin kanina. O diba, hindi ko tinitipid sa cheese ito kasi sobrang dami nang nagawa ko. Heto na ang ating cheesy nachos. Try mo na din ang negosyo recipe na to. So, sa isang styro, pumapatak lang ng 25 pesos ang nagastos sa ingredients mo. Dagdagan nyo na lang yung presyo para sa tubo nyo. At syempre, isama nyo pa sa costing yung gasol at yung styro. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.